katatanggap lang po natin nung latest memo from the National Disaster Risk Reduction and Management Council. Effective 12 noon po today ay red alert status na po tayo. So ibig pong sabihin, all human and material resources are now made available for duty and deployment. Idinaas na sa red alert status ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang paghahanda sa buong bansa dahil sa posibleng epekto ng bagyong Krising. Nangangahulugan ito na 24 oras na ang gagawing monitoring at response operation ng ahensya. Mula sa prepositioning o paghahanda ng relief goods, deployment ng quick response team hanggang sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa mga posibleng evacuation na gagawin. Ayan na yung highest level of readiness in anticipation, of course, of an imminent emergency or kapag may mga sudden onset na ng mga disasters. Naka-activate na lahat ng miyembro ng iba't ibang mga pillars sa NDRIMC and lahat ng mga personnel and all our resources are already mobilized to ensure yung mabilis na pagpapahatid ng tulong, and then our personnel nga po, as I've mentioned, are deployed for duty and immediate action. Batay sa pinakahuling datos ng DSWD, mayroon ng nasa mahigit 281,206 family food packs at 51,652 na non-food items para sa Region 1, 2 at Cordillera Administrative Region o CAR. May kabuuan namang mahigit 2.9 billion para sa standby funds at stockpile ang ahensya. Mahigit 3 milyong family food packs, nasa mahigit 300,000 non-food items at 28,000 na ready-to-eat food packs naman ang nakahanda. Nagpaalala naman ang ahensya sa publiko na manatiling mapagmatsyag at makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na pamahalaan. Mahalaga rin ang patuloy na pakikinig at pagtutok sa mga abiso kung saan lugar ligtas na lumikas sakaling kailanganin at kung papaano maa-access ang tulong na mula sa pamahalaan. Ayon naman sa Malacanang, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Opo, meron po mga direktiba ang ating Pangulo sa mga concerned agencies. Katulad po ng NDRRMOC, nag-raise na po sila ng blue alert status nung pa pong July 16 as of 11 a.m. At nagko-conduct na rin po sila ng pre-disaster risk assessment at nag-activate na rin po yung Virtual Emergency Operations Center noong pa pong July 16, 2025. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.